Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo ay hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat, kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Magandang gabi po sa inyong lahat. Matapos utusan ng Panginoon na hirangin ni Samuel si Saul bilang hari, inutusan kasi ng Panginoon na hirangin niya si Saul bilang hari. Napili ng Panginoon si Saul na maging hari. Sinunod naman ito ni Samuel. Kaya matapos maging hari itong si Saul, ang una niyang responsibilidad ay ang wasakin ang mga Amalecitas. Kung babalikan natin ang kwento, maraming pinatay na mga Israelita ang mga Amalesita noong panahon na nasa Ehipto sila. Pinagpapatay nila. Kaya maituturing na magkaaway ito. No? Siyempre, pinatay yung lahi mo. Galit, siyempre, ang mga lahi ng Israelita sa mga Amalesita. Wala namang kaming ginagawa. Ba't nyo kami pinuksa? Ba't nyo kami pinatay ang aming mga ninuno? Kaya nga, bilang parusa sa mga naninirahan na Amalesita sa Kana, sila ay pinagbawalan na makapamanira muli ng buhay ng iba. Bawal na silang manira ng buhay ng iba. At ito ay nasaad sa batas ni Moises. No? Siguro nakalagay sa batas, kung maninira pa ng iba ang mga Amalesita, siguro ikukulong na sila. Siguro parurusahan na sila, hindi ko alam. No? Hindi ko alam anong klaseng paninira ng buhay. No? Marunong ba kayo manira ng buhay? Hello? Hindi, pero marunong man chismis. No? Pero, di ba, paninira din ng buhay yun. Hello? Paninira ng buhay, yung panunukso. Yung mga bata nandito, di ba? Ang hilig ninyong magtuksuhan, mag-asaran. Hindi ba nasisira yung buhay ng iba doon? Kaya nga, yung iba, minsan, nalalakihan nila na sila'y binuli. Nasira yung buhay, ayaw nang pumasok sa eskwelahan kasi inaasar, binubuli. Hello? Sa mga naninirarang buhay dyan. Kaya nga, itong mga Amalesita, mula ngayon, bawal na kayong manira ng buhay. At kapag nanira pa kayo ng buhay, parurusahan kayo. Kaya nga,
Kaya nga, noong pinlano ng mga Amalesita na sakupin ang Kana, ayan, tinan mo, ito na naman tong mga to. No? Pinlano nilang sakupin ang lugar na Kana, sinabihan ng Panginoon, si Haring Samuel, puksain mo ang mga Amalesita. Ang kukulit kasi, di ba? Sabi na nga, wag na kayo manggulo, wag na kayo manira ng buhay. Ayan, nanira pa kayo ng buhay. Kaya ngayon, sabi ng Panginoon, puksain mo sila. Pero, hindi ito sinunod ni Haring Saul. Hindi niya pinuksa ang hari ng Amalesita. Kaya nung pagsabihan siya, nung komprontahin siya ni Samuel, kung bakit niya sinuway ang utos ng Diyos, sa halip na aminin ni Haring Saul ang nagawang pagsuway, anong ginawa? Nangatwiran. Ang katwiran ni Haring Saul, kaya ayaw niyang puksain ang mga Amalesita kasi baka daw madamay ang mga hayop. Oh, anong koneksyon nun? Kasi yung mga hayop, yun yung ginagawang pang-alay sa Panginoon. Sabi ng hari, pagka nagkagera o mamamatay ang mga hayop, pag wala ng hayop, wala nang maalay sa Diyos. At bilang tugon, sa katwiran na yon ni Haring Saul, pinagsabihan siya at tinuruan siya ni Samuel. Sinabi niya, ang pagsunod sa Diyos ay mas higit kaysa anumang alay. Ang pagsunod sa Diyos, wala nang hihigit pa dito. Dahil ang pagsuway sa Diyos, katumbas ng pangungulam. Tingnan mo, ganun pala ka grabe, ano? Ang pagsuway sa Diyos, para ka nang nangulam ng tao. Ganyan. Walang dahilan ang pwedeng ibigay pagdating sa pagsunod sa Diyos. Pag sinabi ng Diyos, sundin. Huwag mga tuwiran. Dahil ang pagsuway ni Haring Saul, nangahulugan ng pagkawala ng kanyang kaharian. Inalis siya bilang hari. Bakit? Hindi marunong sumunod sa Diyos. Marami sa atin ganito. Parang si Haring Saul. Kapag nahuli, nangangatwiran. Kapag nahuling sumusuway, nagrarason. Sa halip na aminin at akuin ang ginawang pagsuway. Tama? Nangangatwiran. Alam nyo, naalala ko, nung bata pa ako, tinutukso ako. Payatot daw ako. Payat-payat ko kasi nung bata ako. Tinutukso ako nung isa kong kaklase. Naalala ko noon. Araw-araw na lang, tinutukso niya ako. Isang araw, napuno na ako. Alam niyo yung ginawa ko? Sinuntok ko. Sinuntok ko. Ang kulit eh. Araw-araw, sinuntok ko. Ayun, umiyak. No? Ang tapang-tapang, isang suntok lang, iyakin pala. No? Anyway, pinatawag ako at ang nanay ko sa principal's office. At nung tinanong ako, bakit ko sinuntok? Syempre, nangatwiran ako. Sabi ko, araw-araw akong inaasar. Wala akong ginagawa sa kanya. Tinutukso niya ako ng tinutukso. Di suntukin ko nga. Dahil sa nagawa ko, hindi ko nakuha yung pagiging top sa klase. Dahil bumaba ang aking grade sa conduct. No? Nasayang yung pinaghirapan ko. Nasayang yung pinagpuyatan ko. Dahil lang sa isang pagsuway. Siyempre, di ba, hindi ka naman pwedeng maging top sa klase kung mababa ang conduct. Nasa policy yun. Dapat mataas ang grade, mataas din ang conduct. Hindi lang magaling, dapat mabait. Noon, hindi ko maintindihan. No? Sabi ko sa mama ko, bakit hindi na ako top?
No, pinapaliwanag ng nanay ko, kasi meron kang sinuway. Sabi ko, ano ba sinuway ko? Sinuntok mo yung kaklase mo. Bawal yun. Ha? Siya naman na una eh. So nangangatwiran ako, di ba? Pero ano lang naman ba talaga? Sumuway ako. Meron akong hindi nasunod. Kaya merong nawala sa akin. Kaya mula nun, natutunan ko ng sumunod. Dahil ang aral, sabi ng nanay ko, kapag sumusuway, may nawawala sa'yo. Sa akin, ano nawala? Yung pagiging top ko sa klase. Yung taon na yun, hindi na ako top. Bumawi na lang ako ng susunod. No? Maraming ganyan sa atin kapag sumusuway, may nawawala. Sa iba, siguro nawala trabaho. Sumuway eh. Sumuway sa boss. Sumuway sa policy ng kumpanya. May iba nawala asawa. O, di ba? Sumuway eh. Nangaliwa. Nangakong magsasama habang buhay. Sumuway, nawala ang asawa. O nawala ang pamilya. Pero mas nakakalungkot kapag sumusuway, nawawala ang sarili. Nawawala ang sarili. Nung isang linggo, dagdagan ko na yung kwento ko. Total, nandito yung mga kabataan. Alam nyo, nung isang linggo, may bininyagan ako. Baby. Ang nanay niya, ilang taon? 16 years old. Bakit daw ganon? Kasi sumuway sa nanay. Ano sabi ng nanay? Mag-aral. Huwag muna mag-boyfriend. Huwag tambay-tambay. Anong ginawa? Sumuway. Anong ginawa? Nag-boyfriend. Tumambay. Ayan, ngayon, nanay. Ano nawala sa kanya? Nawala yung kanyang kabataan. Kasi nanay na siya. Di sana ngayon nag-aaral. Di sana ngayon, di ba? Ngayon, anong gagawin mo? Magpalit ng diaper. Maghanap ng trabaho. Yan ang nangyayari sa pagsuway. Ha? Kaya mag-aral mabuti, huwag nangangatwiran. Yan na, nangangaral na si Father, no? Kaya nga sa ating ebanghelyo, kinuwestiyon ang mga alagad ni Jesus kung bakit hindi sila nag-aayuno gaya ng sinasabi ng batas. Pero ang hindi alam nila, wala naman sinasabi si Jesus na mag-ayuno sila. Tingnan nyo na, ibig sabihin, mas matimbang ang sinasabi ni Jesus kaysa alinmang batas. Mas matimbang ang sinasabi ng Diyos kaysa sa sinasabi ng batas. Kaya kung papipiliin tayo, susundin ang batas ng tao o batas ng Diyos? Sino susundin? Batas ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Pag sinunod nyo ang batas ng Diyos, hindi ka lang magiging mabuting mamamayan. Magiging mabuti kang tao. Pag sinunod mo ang batas ng tao, ang tawag sa iyo, mabuting mamamayan. Pero pag sinunod mo ang batas ng Diyos, ang tawag sa iyo, mabuting tao. Mga kapatid, walang nagkamali sa taong marunong sumunod. At sakali mang sumuway, hindi kailanman mali ang umamin para maitama ang nagawang pagsuway. Amen? Amen.